tayo sa discussion period. So, good evening again. So, pwede na tayong pumunta sa discussion period natin. So, any question you can ask sa chat, pwede rin dito sa natin, raise hand. Arvin, go bro. Lolo. Rinig ako, Pas? Yes. Sige. Ano ko lang. Send ko lang yung message. Again, salamat pa sa tapat muli na pagturo ng study natin kanina. Salamat din mga kapatid sa muling pagsama. Good evening. So let me read the reflections and the questions. Number 1. We make our stand in the authority of Scripture. When challenged, we do not falter in our stance. When it comes to the true belief in Scripture, it is to be played out in our lives, not just known. How do we know that we truly believe in the authority of Scripture? When the authority of Scripture also has authority in our lives. Parang clear talaga pas dun sa study at malinaw na kapag may disconnect sa nakikitang realidad versus dun sa nalalaman lamang sa isipan, na nagiging judgment pa imbis na blessing. So, ingatan nawa tayo ng Diyos na kapag may mga katotohanan patungkol sa Ebanghelyo, katotohanan patungkol sa mga, kung ano naman mga doktrina, malalalim man o mababaw man, na lahat ng doktrina basta't galing sa Diyos, yun talagang challenge. Ipamuhay natin na may katapatan. At magamit yun bilang instrumento din ng Diyos para makahatak ng mga believer. One of the hardest things to hear, ay, Kristiyano yan, pero ganito. Pero ganyan. Ay, Kristiyano yan, pero ano yan very sharp siya, pero pagdating sa ganitong bagay, makasalanan niya. So, yun talaga, imbes na mag-double down sa kasamaan, pag-defend ng sarili, it's good that we let Scripture defend us as well. So, yun lang naman, Pas. Yun naman yung reflections ko with regards to authority study. So, sa questions ko, Pas, ano lang naman mga clarification. Kasi pangatlo to lighten the mood din. So, 1, what should the believer do when encountering a truth of Scripture that hurts to believe? 2, how are we to handle those that try to undermine the authority of Scripture? And lastly, in a lighter mood, how should we handle, dahil pinaniniwalaan ni Pastor, paniniwalaan ko na rin. So, yun lang naman yung questions ko, Pastor. Hindi naman light yun. Hindi naman lighter yung pangatlo. Anyway, thank you, Bin, sa mga reflection. Sa yung number 1, paano gagawin ng believer kung may na-encounter siya na truth ng Bible pero it hurts to believe. Of course, ang isang very apt na answer dyan yung sinabi nung isang character sa Bible kay Jesus. I think si centurion yun. Sabi niya, Lord, I believe, help thou my unbelief. So, dito kasi, nahihirapang paniwalaan dahil conflicting siya. So, pero kaya ang kailangan niyang lumapit sa Panginoon, kailangan niyang panindigan yon. So, ang magandang panalangin doon, yung Panginoon, naniniwala ako, tulungan niyo ako sa aking kawalang paniniwala. So, dito rin masusubok yung allegiance doon sa truth kaysa sa kung ano man yung nararamdaman natin. Kahit masakit to, na tanggapin. Of course, in some time, hindi naman palaging matamis yung salita ng Diyos eh. Ay yung prophet, di ba, kinain niya yung book, yung scroll. Tapos yung sa scroll, sabi niya mapait sa una pero mamaya-maya nagiging matamis. So, totoo naman na merong painful, may bitter doon. Pero yung bitterness doon ay dahil conflicting ito sa buhay natin, conflicting ito sa iba nating pinaniniwalaan, dapat hindi naman. Pero that's a reality. At parte yun. At magandang paniwala na kahit masakit, yun pa rin ang totoo, saka makakabuti sa atin. So, ayun yung sa una. Number 2,
Itong number 2, again, ay depende to eh. Depende kung yung nag-undermine ng authority ng scripture ay isang religious teacher o hindi naman. Kung religious teacher yung nag-undermine ng authority ng scripture, pwede yang i-public na pabulaanan. Ayan, pag may mga nakikita tayo sa social media na sinasabi nila ang Bible na hindi word of God, ayan, may mga ganon na nagsasabi. Binanggit kanina yun regarding kay Karl Barth, yung Bible daw hindi word of God. Nagiging word of God lang daw yun kapag naranasan na, nagka-epekto na. So yung mga ganon, pwede yung publicly na i-address. Pero yung mga hindi naman religious teacher, alam mo na wala silang influence sa iba, hindi naman sila makangaral, yun ang pwede naman na i-address personally. Pwedeng pag-usapan yan. Pero kung hindi magkapantay yun, yung pag-address sa mga may influence, sila yung nakakapaghatak ng iba sa mali kesa dun sa isang ordinaryong lay people na pwede naman silang kausapin sa pag-undermine na authority ng scripture. No, tayo din naman, meron tayong different levels ng pag-undermine sa authority ng Bible, no? Sa lifestyle o kaya naman sa ibang mga beliefs, maging willing to be assessed or evaluated according to the Bible na okay lang na suriin ako pero dapat ayon sa kasulatan. Itong pangatlo, kaya ako sinabi hindi siya light. Kasi totoo siya. Totoong concern siya. Kung nasa isang malusog na iglesia tayo, ang unang dapat na maging response ng isang mananampalataya ay deference. Yung deference ay ibig sabihin na pwede kong pag-aralan, pwede kong aralin, pero ang unang-unang magiging stand ko ay paniwalaan, i-defer kung ano yung tinuturo, lalo na publicly, for example, na tinuturo at position ng mga talagang nasa position na tagapagturo sa church, yun yung mga pastors. Ayan. Kaya sa pulpit din, hindi basta-basta nagpipreach ng kung ano-ano lang, kung hindi kung ano talaga yung nasa confession. So ang mga pastors din dapat maging maingat. Mapapansin nyo, hindi basta-basta nagsasabi ng kung ano-anong sobrang detailed, very specific na mga positions sa pulpit. Lalo na kung hindi siya or labas siya sa confession. Kasi ang confession, yun yung guide ng isang local church na pinaniniwalaan nila bilang isang church. So yun dapat ang boundary per se ng mga pastor, mga mangangaral. Therefore, isa kayo ng pinaniniwalaan regarding that. Nag-agree doon. Having said that, so kailangan ko lang i-set yung i-set yung ground. Yun ang normal, ordinarily. Kaya lang, ito naman ang kailangan maging maingat. Ang believer, hindi niya papaniwalaan yung sabi ni pastor dahil sabi ni pastor. Ito yung normal, ito yung ground, pero hindi yun yung foundation. Ang foundation, dahil nakikita ko na yung sinasabi ni pastor ay nanggagaling sa Bible. Yun yung ililabor ng mga tagapagturo. Ang ililabor ng tagapagturo, tignan nyo, nakasulat yan. Tignan nyo yung sinasabi ko, andito sa text, ayun yung words. Ito yung grammar. Ito yung salita. Sabi ni Pablo, ganito. Kaya ito yung ibig sabihin yan. So, foundationally, yun ang dapat. Kaya ko siya kaya ako papaniwalaan yung church teacher namin dahil ang sinasabi niya ay nasa Bible. So, hindi dahil may position siya. Kaya ako siya paniniwalaan. Kasi dahil
yung tinuturo niya ay nakaugat, nanggagaling, kinukuha niya mismo sa Bible. No, dito magkakaroon ng problema na kapag may mga members na naniniwala kay pastor dahil kay pastor. Yun na yung mali. Mali na yon. Dahil parang for its own sake na. Gano'n na. Pag sabi ni pastor, basta sabi niya, okay na yan. Hindi gano'n. Kaya okay yon kasi nakalagay sa Bible yan. Kasi ganyan din yung argument ng mga blind na sumusunod sa mga blind. Kasi naniwala sila nang walang pagsusuri, basically hindi na natitignan yung Bible eh. Sabi kasi ni Manalo eh. Sabi kasi ni Soriano eh. Sabi kasi ni Kibuloy eh. Sabi kasi ni Joseph Smith. Kumbaga nakabase sila doon sa personality. Hindi sila nakabase doon sa written. Kumbaga nagiging yung trust nila, yung confidence ba nila, nakabase sa tao. So ano mang mangyari sa tao na yon, sunod sila. Hindi ganoon ang tinuturo ng scripture. Ang tinuturo ng scripture ay papaniwalaan mo dahil siya, nakasulat siya. So ayun, kaya ako sinabi bro na hindi siya light kasi may mga siya, practical siya eh. Practical na dapat i-consider, saka practical na pwedeng makasama. Pwede siyang pwede super dependent na sa personality ni pastor na kasi magpapalit-palit yung mga pastor eh. Di ba? Tatanda, mamamatay, may mapapalit, may iba na namang magpapastor sa church na yun. Kaya yung congregation, hindi sila dapat nakadepende sa personality. Nakabase sila dun sa ano yung nakasulat. Kaya magpalit-palit man, kung pareho yung tinuturo, pareho yung nagiging nilalaman, yun yung hindi magbabago. So, ayun bro. Kaya, saka medyo specific tong number 3, kaya medyo hindi siya lighter. Ayun bro. Baka may comment ka doon or... Siguro ang may final comment na lang din, pas. May danger talaga pagka yung kahit sino mong religious leader, hindi talaga nakabase sa foundation ng sola scriptura and yung authority nga ng scripture. Ganun eh. Hindi na nagiging church, hindi na nagiging Christ redeemed people eh. Parang nagiging na lang sila, minions na lang ng leader na yun. Sad to say, sad na makita, Saka nakakita ng church, bigla na pinaglalaban yung side ng politiko. Siyempre, parang may pinapatungkalan ako dun pa kasi meron mga nag-aklas laban sa gobyerno dahil utos ng mga leader nila. Parang hindi naman corny, kundi in a sense na yung perversion sa original mandate tsaka true calling ng bawat miyembro, bawat mananampalataya. Ito talaga what's at stake pagka yung authority ng scripture tina-challenge at ina-undermine, whether sadya o hindi sadya. Hopefully, ma-preserve din tayo yung buong ARBC, yung mga reformed churches din, na laging nasa kataas-taas ng authority natin yung salita ng Diyos. Dahil mula sa Diyos. Sa'yo lang naman, Pas. Salamat. Yes. Ayun, thank you doon bro. Kaya, very important yung question number 3. Sige, other question po or mga comments, you can chat, saka mag-raise ng hand. Si Deacon Marlon. O Deacon. Good evening po sa lahat. Good evening, Pas. Yung question ko, Pas, is with regards to the commentaries, especially the trusted one, especially yung pag mag-interpret ng mga passages from the Bible. May case kasi na parang some part of me na
pag prepare ako sa sermon preparation, yun, may binabasa, iniintindi, tapos syempre may interpretation ka na. Oo. May pinag-pray doon sa Holy Spirit, tapos parang may tendency ka na tama ba itong kakaintindi ko? Mabisit nga yung mga commentaries. Tapos, ayun, parang pag ganun, Oo. parang nangyayari since pag wala kang nakikitang or may makita kang dalawang case, wala kang makita, sabi mo, ay, mali ata interpretation ka. Pangalawa naman, may makikita ka, ay, mukhang tama yung interpretation ko. Parang somehow nangyayari, Oo. indirectly, nagiging parang authority or parang ganun yung mga commentaries. Anong opinion niyo doon, Pas? Ayun, thank you, Deacon Marlon. Eto na, pag nag-aaral ng Bible, hindi lang to sa preachers, kasi pag nag-aaral tayo ng Bible, pag may mga nalilito tayo, pwede tayo mag-check talaga ng commentaries. Kunyari, may binabasa ka, parang di mo siya maintindihan. Pwede talaga na check mo lang sa Google yung makita. Pero in this regard, parang nagiging authority ba yung commentary kapag chine-check siya. Hindi yon yung pinaka-point ng pag-check ng commentary, dahil yung commentary ay pinagpaniwalaan natin na biyaya ng Diyos. Yun ay illumination, pagbibigay ng kaliwanagan ng banal na spirito, hindi lang sa isang tao. Kasi totoo naman, pag binabasa natin yung Bible, ginagamit natin isipan natin. Pero ginagamit natin isipan natin para maintindihan kung ano yung nakasulat. Hindi natin ginagamit isipan natin para ipilit kung ano yung hindi nakasulat. So kapag gusto nating makuha kung ano yung totoo nakasulat, ano yung kahulugan, kunyari Psalm 1:1, kung anong kahulugan ng Psalm 1:1, ginagamit natin isipan natin. So hindi mali yun. Ang authority pa rin doon ay ang Bible, kaya dahil naniniwala tayong authority ang Bible, gusto nating makuha yung totoo niyang meaning. So yung commentaries, isipin na lang natin, ay group discussion, pero ang ka-group discussion mo ay mga aral na mga mananampalataya, kaya lang hindi nabuhay ngayon. Tapos nakasulat lang sa kanila yung letters nila. Doon natin tingnan yung commentaries. Ang commentaries ay sulat din ng mga fellow believers natin na binigyan din ng Holy Spirit ng paglilinaw ng isip. So pinaliwanag din ng Holy Spirit isip nila. Ang gusto rin nila ay makuha kung ano yung totoong nakasulat. So pag nag-consult tayo ng commentary, ang chine-check natin ay ang mga attempt sila na malaman kung ano yung totoong meaning ng text. So dahil ang attempt ng commentary ay ano yung totoong meaning ng text, hindi siya imposition, therefore hindi siya pag-i-impose ng authority. Hindi sinasabing mas mataas yung commentary. Ang sinasabi ng commentary, sobrang taas ng Bible, kaya sinusubukan naming malaman kung ano ang totoong meaning nito. So, gano'n natin siya titignan. Of course, ang unang gagawin natin, tayo muna. Basahin muna natin ang basahin, pag-pray natin. Tapos pag hindi talaga natin maintindihan o kaya gusto natin i-check, pwede tayo mag-consult ng commentary. Pero hindi natin titignan yung commentary na kapantay ng Bible kung hindi yung commentary mismo ang nagsasabi na ang Bible ang mataas, therefore ang gusto naming matutunan ay yung totoong nilalaman niya. So, ganun yung niya, parang paghihimay-himay, Deacon. Sa bagay, yun nga, yung commentaries kasi ay ng naunang mananampalataya
hindi siya parang ginawa nila para sabihin nila na, ito yung interpretation dyan, sundin nyo to. Parang ganun. Parang I believe na hindi yun yung intent ng mga nagko-comment. But rather, kung ano yung, kumbaga sila kasi wala silang access kagaya natin ng commentaries. So, we can conclude na talagang pinag-isipan, pinag-pray, pinag-aralan talaga nilang maigi yung mga whatever yung mga comments nila with the text. Hindi sila parang kagaya natin ang unang basa ay di ba? Sulat plus comment. Parang ganun. Kaya pwede natin, kung totoong mananampalataya talaga sa kasaysayan, pwede natin pagkatiwalaan na they, as a Christian, nag-iingat din sila doon sa mga nilagay nilang commentaries na hindi lang nila nilagay for the sake lang may masabi lang. Siguro yun kayong medyo difference natin sa pagka-comment. Parang impromptu tanong ngayon, ha? Parang yung commentaries kasi sa context natin ngayon, ano yung masasabi mo dito? Without yun nga, without labor. Sa kanila kasi yung commentaries, iba yung essence nila talaga. Masasabi natin parang yun na nga yung exposition nila doon sa text. Tsaka madalas naman pa, hindi yung tignan ko madalas yung mga correlations ng kapwa mga verses to the others. Yun yung sobrang helpful sa akin pag nag-check ako ng commentaries kasi understanding one verse mahirap kung without correlation sa ibang verse. I think sobrang helpful yung mga commentaries. Hindi mo na kailangan na basahin yung maraming part para sabihin mo na ito correlated dito. Tapos magkaka-idea ka na ano talaga yung tinuturo ng mga text kasi nag-interfere na sila in some meaning. Tapos I think doon sobrang helpful yung commentaries. Tsaka yung mga events like nagsabi doon sa text, ano yung event, why nasabi ni Jesus yun, mga ganun, o ng mga apostles or sa church. Or yung mga translations ng mga words na going back to the original word. So, doon talaga sobrang helpful yung commentary. At the end of the day, labor pa rin ng gustong mag-aral kung ano yung understanding dun sa text. So, yun. Salamat din pa sa clarification about sa commentaries. Hindi siya parang katulad ngayon na na parang tinanong lang na anong ibig nito sabihin para sa'yo. Ano siya, mas aral na exposition. Ayan, thank you Don Deacon Marlon. So, any other question? Ayan. Raise hand o kaya naman sa chat. Si Jero. Go bro. Baka nasa biyahe ka pa, ha? Nagsasalita ka na ba, bro? Okay. Sige, wait lang. Nasa ibang tab ako eh. Wait. Paano po yung biblicist? Ayan. Ang kulit ni Jero. Anyway, sige. Yung biblicism kasi ay basic lang. Ang biblicism or hindi maniniwala sa isang doctrine o isang pananaw o katuruan nang hindi niya nakikita mismo word for word o kaya naman term yung hindi niya makita yung term mismo sa Bible. So yun lang ang basic definition ng biblicism. Kunyari, may itatanggi siya na doctrine. Hindi ako naniniwala sa Trinity kasi wala namang nakalagay na word na Trinity doon sa Bible. So, tatanggi niya yan. Hindi ako naniniwala sa unconditional election. Hanggat walang nakalagay mismo na word unconditional election. So, yun yung surface level na interpretation ng Bible
na hindi kino-consider kung ano ang mismong logic ng Bible, mga pinipresuppose ng Bible, paano yung tini-interpret ng Bible ang Bible, yung sarili niya. Yung mga yun kasi hindi yun mababasa word for word. Hindi sasabihin sa ng Bible written na ganito ko ini-interpret yung sarili ko. Hindi sinasabi ng Bible ganito ang presupposition ko. Hindi ganun. Kaya dito aaralin talaga. Kailangan dumating sa pag-aaral. Dito na papasok sa hindi naman ito sobrang lalim, pero besides lang dun sa surface level na bakit ganito nagsasalita yung Bible? Bakit ang New Testament ganito niya i-interpret ang Old Testament? So, doon na magkakaroon ng study. So, pero basically, yun lang ang Biblicism. Ang hindi paniniwala hanggat walang as is, word for word, na nakalagay sa scripture. So, ayan, of course, alam naman natin sa New Testament na hindi ganun mag-interpret ang mga yan si Jesus. Nagko-quote siya ng Old Testament scripture pero ini-interpret na 'yon. Pero hindi niya wala siyang ganong klaseng argumentation. Marami sa mga pagbinasa niyo yung pakikipagtalakayan ni Jesus sa mga Pharisees, mapapaisip ka. Yung mga Pharisees mapapaisip rin eh. Bakit sinabi niya, God is not the God of the dead, but the God of the living. Pero ang pinagkunan niya doon ay God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Anong connect? Mag-iisip ka, anong connection nun? So hindi Biblicism yun. Marami pang iba na mga kumaga underlying doon sa sinasabi ng Bible. Anong pinagkaiba ng Biblicism sa Biblicism? Ang Biblicist ay yung taong naniniwala sa Biblicism. Yung Biblicism, yun yung paniniwala. Tao sa paniniwala. Ang Biblicism, yun yung belief. Ang Biblicist, yun yung person na naniniwala sa Biblicism. Hindi ko na alam yan. Interpretive pluralism. Hindi ko na alam yan. Ano ibig sabihin nun? May iba-ibang interpretation. Pluralistic. Hindi ko to alam, bro. Kung ano yung interpretive pluralism. Hindi ako familiar dun, bro. Sige, other, bukas na lang. Explain mo sa akin. Sige, other comments? Or question? Si Paul, nag-raise ng hand. Sige, Paul. Hello po, Pastor. Good evening. Salamat po sa lecture. Dinig, bro. Question lang po dun kanina sa na-mention niyo po na hindi mali kasi parang kinokontra niyo po yung idea kanina na ng mga unbeliever na dapat walang faith kapag magdidiskusyon about truth. Parang yun, tama po ba yun? Tapos kinontra niyo po yun na walang mali kung may faith dapat. Parang paano po yung Pastor? Yung
accusation nung mga medyo mas nabasa ko lang kasi ito sa mga apologies din yung mga apologetics. Sabi nila, Oo, kapag okay. faith-based daw yung reasoning mo, ay ano ka daw, kung sa faith daw nagsisimula yung reasoning mo is fideist ka daw. Fideist. So, ano po yung masasabi nyo sa ganun? Hindi totoo yun. Pero define muna natin. Yung sinasabi nila na fideism, ang ibig sabihin nun ay naniniwala ako dahil naniniwala ako. Kumbaga, I do not reason kung bakit ako naniniwala dito, basta naniniwala ako. Sound test? Dinig ako, bro? Nawala ba ako? Medyo putol-putol po. Sound test. Dinig ba ako? Ayun. Ngayon, okay na? Ngayon po, okay Ngayon, na po. bro, okay na. Parang nawala yung internet ko eh. Ayun, okay. May nag-appear, no internet. Yeah, pero yung fideism, okay na. Yung fideism ay naniniwala ako basta. Yun ibig sabihin ng reason. Oops, sound test. Ayan. Dahil yung faith ay reasonable yon sa walang faith. So, yun kasi yung problem na pag iniisip natin ang unbeliever ay may same acceptable rationality. Sound test? Sound test? Mic check? Ano nga bro? Narinig mo ba yung answer ko? Or Ano, Pastor? Putol-putol po eh. naputol ako? Opo. Hello bro? Sound test? Salita ko. Sound Ayan, test. okay po ngayon. Hindi pa rin. Wait lang. Ayan, sound test. Mic check. Check. Sound test. Dire-diretso naman. Opo, ngayon po, dire-diretso, Pastor. Ayan, okay. Sige. Balik ko na lang bro sa start. Yung sa apologetics, yung sinasabi na fideism, yun ay ang ibig sabihin ng fideism, naniniwala kahit walang katibayan or kahit walang rational. Naniniwala siya sa pinananampalatayanan niya. Tuldok. Kaya lang, doon naman sa Christian faith, hindi tayo naniniwala ng walang rational, ng walang pruweba, sa totoo lang. Kaya lang,
yung mga rational na pinaniniwalaan natin ay hindi natin masasabi na tatanggapin nung mga hindi mananampalataya. Meron tayong rational. Hindi nga lang acceptable sa kanila. So, hindi tayo naniniwala dahil lang sa naniniwala tayo, meron tayong dahilan. Kunyari, example, naniniwala ako na si Jesus ay totoong Diyos na nagkatawang tao at namatay siya sa krus, siya ay namatay, nilibing at namuling nabuhay kasi sabi ng Bible. Belief ko yon as Christian. Naniniwala ako, may dahilan kasi sabi ng Bible, may rational siya. Hindi siya naniniwala ako dahil basta. Yung rational na yon ay isang rational na hindi ka tanggap-tanggap sa unbeliever. Pag sinabi lang, hindi pwede. Hindi pwedeng maniwala ka kasi sabi ng Bible. So, yung rational ay either acceptable or unacceptable. Pero hindi totoong walang rational. Baka may follow-up ka doon, bro. Kung tuloy-tuloy na yung audio ko ngayon. Okay na po ako, Pastor. Ano naman po? Malinaw po. So kasi ang isang believer, isang Christian, hindi siya naniniwala sa faith dahil lang sa secondary authorities. Ang final authority niya kasi ay ang Bible. Yun yung basis niya, yun yung rational niya. Lahat ng besides sa Bible, mga secondary authorities na yon, mga secondary proof na yon para sa kanya. At pag sinabi ng unbeliever na hindi, bawal mo gamitin ang Bible, sila yung ayaw tumanggap ng reasoning. Ang mananampalataya ay ito yung reasoning ko eh. Bakit ayaw mo tanggapin yung reasoning ko? Gusto mong mag-reason ako pero nang walang Bible. Paano yun? Hindi ko pwedeng gawin yun. Pwede kong gawin yun sa kapwa ko believer. Kung may ganitong usapan. Sige. Maraming salamat. Mag-closing prayer tayo.